Kolosas 1:18. Siya amo ang uno sang lawas, nga amo ang iglesia, siya amo ang ginsuguran, ang panganay gikan sa mga patay, agud nga sa tanan nga butang mangin naw na siya. Salamat na sa blessing mo. Sa oras na bless mo kami na ang naprinamon ba ang Espiritu magkakatula. Pag ang mga wala diri manunod ang kahihapon sila. Pati ang mga pamilya. Kada ipod sa kanilang. O Diyos ilaman. Wala niya daw ka. Salamat. Sinalan ni Jesus lang ko. Amen. Magkapunto. Sunod sa mensahe, sa Henesis 1, verse 1, sa ginsuguran dinimo sa Diyos ang langit ng lupa. Pero ang original na translation, tagang gusto na translation, hindi Diyos, hindi Elohim. Magsiling ka Elohim, nag-aisahanin. Pero sa tanan na lugar, ano siya? Ano na? Espiritu. Ang tanan ara siya. Ang tanan na kamungusan sa pagka-Diyos ara siya. Wala na kulangan. Tanan ara siya. Siyang si Kristo, siyang siya mapahayag sa unod. Kasi ang Diyos mismo napahayag sa unod. Amen. Sa Kolosas 2:9, nasa Kay sa iya nagapuyo sa ilawas no na ang bilog nga kabuusan sang pagka-Diyos. okay. Sinatomod niya. Ang Diyos napahayag sa unod. Kag dito sa unod, nga napahayag muto'y anak. Sa anak, nagapuyo ang tanan nga kabuusan sa pagka-Diyos. Amen. So, kung ano ang nasa Diyos, Espiritong Elohim, sa pasimula, yun ang nandun din kay Kristo. Amen. Amen. Kung ano ang kay Elohim, yun ang kay Kristo. Yes. Kaya, yun ang mali ng maraming reliyon. Hindi na kulangan sa pagka-Diyos ang Ginoong Hesus. Amen. Kompleto ang pagka-Diyos niya. Pag sinabi mong pagka-Diyos, siya ang Creator. Amen. Siya ang leader. Amen. Siya ang lahat. Siya ang Ama. Siya ang Anak. Siya ang Espiritu Santo. Wala niya kulang sa kanya. Yes. Lahat na Glory. sa kanya. Nagapuyo, nagatira sa kanya ang lahat ng kabuuan ng pagka-Diyos. Ang binasa, lahat ng mga bagay, siya'y Pangulo. At wala nga namang bagay na hindi ginawa niya. Sa pasimula yung salita, berbo yun. At ang berbo na siyang salita ay suma sa Diyos. Amen. So ang Diyos at ang berbo magkasama. Amen. Hindi pwedeng mapaghiwalay. Yes. At ang salita na siyang berbo
ay Diyos. Amen. Sinong salita? Kristo. Ano siya? Diyos. Kung ano-ano. Ang salita ay Diyos. Right. At ang sinasabi nga, lahat ng bagay ginawa niya eh. Sino? Theophany. Yun ang Diyos. Siyang salita na sumasa Diyos. Dahil ang Elohim nakatira sa kanyang katawan. Amen. Ano yan? Theophany body. Ang theophany body ay katawan ng Diyos. Dahil si Elohim, Espiritu. Wala siyang katawan. Lumika siyang salita. Dahil sa kanyang kaisipan, lumika siyang salita. At ang salita ay naging katawan. Yun ang theophany body. At ang theophany body, yun ang Diyos. Kaya, sa pasimula, hindi Diyos ang tawag sa kanya, Elohim pa lang. Dahil ang pag sinabi mong Diyos, yun ay isang bagay na sinasamba. So, ang Espiritu hindi bagay. Yung theophany, nilikha. At yun ang sinasamba ng mga anghel sa langit. Wala pang mundo, bilyones na taon. Bago nilikha ang mundo, nandoon ang mga anghel. Sumasamba na sila. Kaya nga, kailangan dalawang bagay. Una, theophany, sentro ng pagsamba. Kailangan may tagasamba. Dahil siya ay isang bagay na sinasamba, dapat may tagasamba. Amen. May pabasa ako nito. Ano kaya yan? Sinadyak ka tayo mo na? Sinadyak ka tayo. Kanto di mo na? Si Toto. Nadya. Dahil ba ito? Nagbasa ko tayo itong kwan, atong 154, 155, 156. Nadya? Siya naro bro. Oo, sinanda, basta ito ba na i-open. Papa. Oo, i-open. Papa mo. Basta i-open. Sige, i-open. 154, 155, 156. Sige. First, to express himself completely, God in Christ. Okay? Ang Diyos na kay Kristo. Si Kristo, pinahiran. Ano pinahiran? Katawan. Eh, bakit ang Diyos na kay Kristo? Para mapahayag niya ang kanyang sarili. Sa mga tao, sa iglesia, sa pamagitan ng Kristo. Para mapahayag ang kanyang pagka-Diyos. Kaya nga, siya ang lahat, ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos na sa kanyang anak, nakatira, upang mapahayag ang kanyang pagka-Diyos. Second, to have the premises by this in His church. Okay? Pangalawa pala, na upang magkaroon siya ng pamumuno sa kanyang iglesia. Amen. Kaya ang lahat ng pagka-Diyos na ibinuhos kay Kristo na sa iglesia. Amen. Kaya sasabihin nga namin sa hindi gusto ng Diyos na tao ang mamamahala, magpapatakbo sa kanyang iglesia. Siya mismo, sa pamagitan ng mga kaloob. Amen. Sa pamagitan ng kaloob, mga kaloob, ang Diyos ay kumikilos sa kanyang iglesia. Hindi tao ang magpapakilos. Kung tao ang magpapakilos sa iglesia, tandaan nyo, ilayo kayo sa Word of God. Sapagkat ang mga may kaloob, ililinya niya ang iglesia sa salita ng Diyos. Pero kung di kaloob, palagpat na. Ganyan ang nangyayari sa mga iglesia ngayon. Kung ano-ano nga pinagsasabi. Kung ano-ano mga aral. Isang Diyos, 3 persona. Sa demonyo yun. Lord. May ama sa Biblia, may anak sa Biblia, may Espiritu Santo sa Biblia, pero hindi sinabi na yun ay 3 persona.
interpretasyon na nila yun. Kaya nga, ang bautismo nila sa Father, Son, Holy Ghost, sa halip na sa pangalan ni Lord Jesus Christ. Amen. Yun ang plano nila. So, ano dahilan? Una, mapahayag ang pagka-Diyos, lahat ng kabuuan ng pagka-Diyos sa pamagitan ng kanyang anak na si Kristo. Pangalawa, umakyat sa langit. Ang kung ano na kay Kristo ay binuhos sa iglesia. Para ano? Brother Nelson? Which is his body. Okay, kanyang body, iglesia, bride. Tandaan mo, ikaw hindi bride. Walang bride isa sa atin. Ang bride, katawan ni Kristo. At ang katawan natin, sari-saring sangkap. May kamay, may mata, may ilong, may tenga. Lahat sangkap ng isang katawan. Ganon ang iglesia, katawan ni Kristo. Sari-saring sangkap. Maraming sangkap. Isa ako dyan, kayo, ganun din. Mga sangkap ng body. So hindi kayo bride. Ako hindi rin. Kundi sangkap tayo ng bride. Mga bahagi, part tayo. Halimbawa ito, Una Corinto 12, 27. Una Corinto 12, 27. Saan? Sing. O, 12, 27. Una Corinto 12, 27. Oh. Sing, meron. May 28 pa kayo, may 29 pa? Oh. Isa. Nakuling daw na ba? O ng isang sinong Hindi, tao. 12. 12, una Corinto 12, 25. Hindi naman na. Aron kamo ang Naman ha? lawas. Muna. Oh, Hmm. Aron kamo amo ang lawas ni Kristo. Kamo, hindi ikaw. Pag sabi mo kamo, marami. Kagang tagsa-tagsa mga bahin sa iyo. Kamo, kayo yun. Tayo. Hindi ikaw. Tayo lahat sama-sama sangkap sa iglesia. Sa katawan ni Kristo. Sige, so. Gibutang sa Okay. Diyos. 28 to. 28. Sa 27 ta. So, ang iglesia, binubuo ng maraming sangkap. Sa pamamagitan ng manampalataya, sa mensahe, at sa banal na Espiritu. May banal na Espiritu, bautismo yun. Kaya, sa pamamagitan ng katawan ni Kristo, maipakita ng Diyos ang kanyang pagka-Diyos sa pamamagitan natin. Si brother, ganito, sa 56, una Corinto, una 100, sa 56, na, Bishop suban, say suban. the bride, Iglesia yung doon. till he could have the remains to express himself. Okay, Well, para mapahayag niya ang kanyang pamumuno sa iglesia. Hindi tao, mamuno. Sin. Right. And thirdly, Siya tatlo to. to restore the kingdom to its nightly Oh, position. okay. Ano ay katatlong plano niya? Upang kanyang isa uli ibalik ang kaharian. Ibalik niya ang kanyang kaharian kagaya sa panahon sa pasimula bago nagkasala ang tao. Siya ibalik ito. Amen. Tatlo ang kanyang dahilan. Amen. Mapahayag ang kanyang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa pamagitan ng kanyang anak. Pangalawa, ibinuo sa atin sa pamagitan ng banal na Espiritu ang lahat ng pagka-Diyos na yun. Amen. Sa pamagitan ng kaloob ibinigay nito. Pangatlo, para ibalik niya ang kanyang kaharian na sinira ng demonyo dahil ang tao nahulog sa kasalanan. Sa pamagitan ni Kristo, ibinalik
muli sa original na kalagayan. Okay? Now, yun ang sinasabi. Upang magkaroon ng pamumuno si Kristo o ang Diyos sa kanyang iglesia. Amen. Okay, now. Tulad nito, brother, Efeso 5. 23. 24. Sige. Glory. Ay ang bana amo ang ulo sang asawa, so nga si Kristo man amo ang ulo sang iglesia. Okay? Sino ang ulo ng iglesia? Si Kristo. Hindi tao. Hindi po. Amen. Ang iglesia may ulo. Si Kristo. Kung paano, ang ulo ng misis, ang mister, ganon din si Kristo ang ulo ng kanyang iglesia. Amen. May babasa niyo. Versikulo. Sige, sige. Ikaw basa ito. Ikaw. Isa. Pagdamil. Sige, isa. Sige. Okay, wala siyang sound doon. Might have preeminence, you know what it means. Oh, upang magkaroon ng pamumuna, alam niyo ba kung ano ibig sabihin nun? Integral tayo pinapalibasa. Isobra? Isobra. See? That overall, Oh, magkaroon siya ng pamumuno sa lahat ng bagay. See? He is over all things that was ever created. Ang lahat ng mga nilikha ng Diyos, siya yun ang nakontrol at namumuno. Amen. Every angel, Bawat anghel, every being, lahat ng nilalang, everything that lahat ng mga bagay na nandito, ano nandito? Buwan, bituin, Amen. mundo. Lahat ginawa ng Panginoon, nilikha ng Panginoon, pero siya ang magpapatakbo. Amen. Hindi tao magpapatakbo. Kasi galing dito. He is over all things. Siya na sa lahat ng bagay. What creature is this? Sabi mo, anong uri ng nilalang ito? See? Who can it be? O sino ka nito? Makagawa nun. See? Over all things, Lahat ng bagay, and having made peace. magkaroon, sabi niya, heavy peace. Kapayapaan. Sino magapagbigay ng kapayapaan? Siyempre Diyos. Amen. Siyempre Espiritu Santo. Amen. See? Let's see just a minute. Sige. Tapos na. Number 2. See? It depends on where you're born from. Dali lang. Ang Diyos, magkakaroon ng pamumuno sa Iglesia. Pero, ang tanong, anong salita siya ipinanganak? Ano ibig sabihin, may panganak muna? Una, Pedro, una Baptist, brother. Kailan dito muna tayo may pamumuno? See? If you're born of the word, Brother, basahin mo ano yung pan. Una Pedro, una Baptist. Na tao kamuliwat sa hindi sa matinulunton nga bini, kundi sa di matinulunton paagi sa buwi pag nagapadayon matulong sa Diyos. Amen. Kailan mabuhay anay tayo, mga tayo. Sa ano? Sa pamamagitan ng Word of God. So, kailan mabuhay muna sa Word of God. Kaya itong binasa niya. Siya depende kung saan salita kayo na ipanganak. Amen. Kasi yun ito na rin. if you're born of the word of God, Kung kayo ipinanganak sa salita ng Diyos. Okay. God's word has the preeminence. Ang in His salita ng life. Diyos mayroong pamumuno sa kanyang iglesia. Anong pamumuno? Salita ng Diyos. Amen. Eh paano ito? Marami ngayon mga ministro.
kung ano-ano mga ari na ipinasok nila sa iglesia. Ano-anong interpretasyon ang kanila inihalo sa Word of God. Paano magkakaroon ng pamumuno ang Diyos sa iglesia kung hindi po ang salita ng Diyos? Kaya maipanganak muna sila sa mensahe sa ating panahon. Amen. Kaya si Brother Wilson, That's what He died for. ang itong Panginoong Isus, namatay siya sa iglesia, para sa iglesia. Kung paano na ang Panginoong Isus na ibago sa cross upang kanyang tubusin, iligtas ang kanyang iglesia. Amen. Upang may ipanganak siya, upang magkaroon ng Diyos ng pamumuno sa kanyang iglesia. Yun dahilan kung bakit namatay ang Panginoon Isus sa cross. Amen. Sige. That His purpose that He might be able to achieve. Iyon ang kanyang dayunin. Bakit namatay siya? Para kanyang ma-achieve ang ano? Ang iglesia. Amen. Sige, brother. To have His preeminence working in His church. Kita mo? Upang magkaroon siya ng pamumuno na kumikilos sa kanyang iglesia. Amen. So, ang Espiritu Santo, kailan kung meron sa iglesia, Glory. kung ang iglesia na ipanganak sa Word of God, Amen. pero kung halo-halo naman, hindi makakilos ang Holy Ghost sa iglesia. Amen. Sige, Let the word of God shine forth. kailangan ang salita ng Diyos ang magsishine, ang sisikat, o mahayag ang salita ng Diyos. Ano yun? Mensahe sa ating panahon. Kailangan ito ang magliliwanag sa iglesia. Amen. Sige. First, no matter what anything else. Oo na, walang pakialam kung ano man ang sinasabi ng tao. Kung ano man magana yun. Sige. Dito. I don't care if the Wala akong pakialam kung ano. if the Intellectual, intellectual say this. Kung ano sinasabi ng karunungan ng tao. Ito ang interpretasyon nila. Iyon ang interpretasyon nila. Sabi lang, wala siyang pakialam sa mga interpretasyon ng tao. Sige. That the other, it has nothing to do with it. Wala itong kabulat, wala itong pakialam. Hindi ito makakilos. Hindi ito makakilos ang Diyos sa iglesia ng katuruan kung ano-ano ang interpretasyon ng tao. Kaya nga mensahe nagsasabi, lahat ng mga hiwaga, napahayag lahat. Amen. Hindi na kaya mag-interpret. Sa versikulo sa Biblia. Tapos na natin. Hayaan na lang na magliliwanag ang Word of God. Amen. Ang problema, ang tao hindi na ipanganak muli sa Word of God. Sige, God word said so. ang salita ng Diyos, ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sige, And we are more than able to take it. ano we are more than na makuha natin ito? Ang Word of God! Amen. Kaya-kaya natin na tanggapin ang Word of God. Amen. Tatanggapin natin ito, matatanggap natin ito kung huwag natin tayuan ang anumang interpretasyon ng tao. Sige. Next. Oh, fine. And I'm looking for a time of a breakthrough. Oh, no. Titingnan, hinihintay ng propeta na mayroong breakthrough. Anong breakthrough yan? Ibubuhos niya ang kanyang banal na espiritu. Sige. Of the Spirit of God. Kita mo, ibubuhos ang banal na espiritu ng Diyos sa huling panahon. Ito ang huling panahon. Amen. Kaya, kapag tayo sumampalataya sa mensahe, kasama ko, nabubuhusan ng Holy Ghost. Amen. Glory. Sige. In this last day Sa huling that mga we're araw now na- living in. Ha? Na ating namumuhayan. Sige. For another search, Another search.
panibagong pagdalong, ano yung sabihin? Sinilso? into the church Oh, for a rapturing Faith. Oh, yan ito. Sa araw ng Pentecostes ay mayroong hangin, lumaragasan hangin na pumasok doon sa kwarto kung saan ang 120 naghihintay at nakaupo at biglang dumating sa kanila ang banal na Espiritu. Biglaan dumating. Iyon din ang sinabi ng Biblia at namin sa ito na biglaan darating ang Holy Ghost Amen. kapag may mensahe. Amen. Kapag wala mensahe, wala Holy Ghost. Dadalawang muli, magapangyarihan, malakas na hangin noon sa araw ng Pentecostes. Ngayon, ganon din ang Holy Ghost. Amen. Glory. just before it comes. O bago dumating ang rapturing phase. Bakit may Holy Ghost? Para tayo maihanda sa rapture, kailangan may panampalataya na marapture tayo. Amen. Hindi na pinag-isip na sumasampalataya ako na marapture ako. Hindi ganon eh. Para ng Diyos. Ang mensahe. Amen. Sige. And everything is sitting straight in order for Kita you. mong lahat ng mga bagay. Kailangan ituwid muna sa pamamagitan ng mensahe. Amen. Sa pamamagitan ng mensahe, may Holy Ghost. Para magkaroon ng panampalataya marapture. Kung wala mensahe, hindi masit ang church sa order. Amen. Gano'n nangyayari ngayon sa mga churches. Nakikita ko sa mga Catholic defender kagabi o kanyang umaga. May mga pastor na convert balik sa Katoliko. At sila mga defender na ng Roman Katoliko. Pero ayon sa mensahe, hindi lang sila ang babalik sa Katoliko. Kundi sa malaking kapigatian, ang lahat na hindi marapture, babalik sa Romano Katoliko. Lahat. Kung hindi sila babalik, hindi sila makabili. Patay sa gutom. Pero malaking kapigatian yun. Amen. Glory. Pero makabili sila kung tatanggapin nila ang tatak. Anong tatak? 6, 6, 6. 666. Amen. Yun ay numero ng Papa. Amen. Ng Pope sa Roma. Na itong kanyang titulo ay tumutumbas ng numero. Amen. Vicarious Filii. Na ang ilipat mo yun sa numero 666. Pag tinanggap mo yun, magkabili ka pagkain. Pero may tatak na. Pa-imperno na. Dahil ang malaking kabigatian, hindi naman tatagal ng 4 na taon. Amen. Pagkatapos, gera na. Anong gagawa ngayon sa Pilipinas? Ay, ang mga barko, sama-sama. Hindi ito laro. Paghahanda ito sa gira. Amen. Amen. Nasasabi na mensahe, lahat na ito'y tutungo sa gira Armageddon. Amen. Na siyang magwawasak sa lahat ng bagay sa ibabaw ng mundo. Kung ito'y magaganap, ang Iglesia Nobla, nirapture na. Amen. Kaya nga, ngayon pa lang, mayroon tayong mensahe para tayo magkaroon ng panampalataya na marapture. Amen. Rapture phase. Lord. Kapag walang mensahe, walang panampalataya na marapture. Kahit gaano siya kabait, gaano siya katapat sa kanyang iglesia, kahit gaano paglilingkod, ibigay man na natin ng lahat ng bagay sa simbahan, hindi pa rin dahilan o paraan na marapture ang tao. Amen.
Kailangan ng panampalataya na makapag-rapture. Mensahe ang kailangan. Pure Word of God. Lord. Kung ano na ngayon, ang mga lumabas na doktrina. Kung gusto alamin ng tao na ang Panginoon Diyos ay anak ng Diyos, marami sa mabasa. Kung alamin ng tao na ang anak tumawag sama, marami sa mabasa. Kung gusto mabasa ng tao na si Jesus ay Diyos, may mabasa din. Glory. Kung gusto niya mabasa na si Jesus ay Ama na walang hanggan, mabasa din. Kaso bakit niya ginagawa? Kasi pinipili nilang gusto nila. Pero dapat ang buong Biblia ay mapakinabangan sa pagtuturo. Amen. Ituro. Huwag asahan para sa lahat ng tao. Huwag din asahan na para sa lahat ng iglesia. Ito'y para sa iglesyang nobya lamang. Glory. Sige, brother. And I believe that we're now at the time that the word should Ha? have Preeminence. Kita mo? Naniniwala ko na sa panahon natin na ang salita kailangan. Kailangan magkaroon ng pamumuno sa iglesia. Amen. Sa nobya. Ano nga magkaroon ng pamumuno? Ang salita ng Diyos. Salita ba ng Diyos? Ang doktrina na si Jesus naging Diyos na lang sa ilog ng mundo? Sa pasimula, ang salita ay Diyos. Kung wala ang Diyos na siyang theophany, wala managawa. Glory. Paano itong aral na ganyan? Wala naman sinabi ang isa ng ganoon. Sabi ko ngayon, kung gusto mabasa na si Jesus ay anak, mayroon. Kung gusto mabasa na si Jesus ay may ama, mayroon. Kung si Jesus ay tao, mayroon. Pero kung gusto mong basa na si Jesus ay amang walang hanggan, mayroon. Glory. Hallelujah. Kung gusto mabasa na si Jesus ay Diyos, meron din. Amen. Pinipili lang kasi ng tao. Paano gusto niya? Paano magkaroon ng pamumuno? Ang salita ng Diyos sa kanyang iglesia. Walang ganun. Hindi pwede. Amen. Isipin mo yan. Glory. Kung ano yung pumasok si brother. I believe that the time to lay aside our creeds Naniwala and ko our na iyong itatabi. Liasan, itatabi mo ang ano? What? our creeds Ang mag-aaral ng tao and our Glory. Ano ba? Hallelujah. and our truths. at ang ating kaisipan. Itabi sa tabi yan. Kailangan ang Word of God. Ang minsan kailangan. Iliasan. Itabi yun. Iwasin yun. Ang mga hindi ayon sa bawat mensahe. See? And come back to the word. At balik sa Word of God. Kita mo, balik sa Word of God. Biblia ang binabasa. Pero malayo sila sa Biblia. Biblia ang pinapangaral. Pero tumalikod sila sa Biblia. Dahil ang pagbawat isa, dagdag isa, ang pagpasok na interpretation, ang resulta, paglayo nila sa Diyos. Kaya pagbalik sa Word of God. Come back to the Word of God. Sa pamagitan ng ano, mensahe sa panahon ito. Sige. That what we need a washing of Yun ang kailangan natin. Yun ang kailangan natin na hugasan, alisin, ang pagkadi manampalatayanin. Yun ang kailangan natin. Washing, hugasan, ilayo, tanggalin ang unbelief. Si on the bank. Pampang, si Let the word of God have preeminence
Hayaan lang sa tanan ng Diyos, mayroong pamumuno. Sige, that what we need are revival and Yun ang kailangan natin, revival! Amen. Dali lang! Ang kailangan natin, revival! Glory. Tingnan mo ang iglesia. Yes. Ang mga pagsasamba nila, patay ang pagsamba. Hallelujah. Walang revival! Amen. Hindi makapagsigaw ng Diyos! Hindi makapalakpas! Ayaw ng sayawan! Hallelujah. Ayaw ng sigawan! Kailangan revival! Ang mga pagbigay ng revival, mensahe! Amen. Glory. Kaya may yun ang patunay na walang puro mensahe sa kanila dahil walang revival! Amen. Praise the Lord. Kung may revival, sabihin niya, Pentecostal. Mga ignorante sa salita ng Diyos. Hindi nila alam ang may Holy Ghost, Pentecostal. Hallelujah. Hindi denominasyon. Amen. Kundi rumagasa ang Espiritu Santo at magsasalita sa mga wika. Nagkasayahan, lumulundag, pumupuri, sumisigaw sa pagpuri sa Diyos. Walang revival, dahil hindi walang mensahe. Sige natin. and all the bugs and Ang superstition. lahat ng mga insekto at ang lahat ng mga sabi-sabi. Superstition. Lord. Hallelujah! Na si Maria daw, ina ng Diyos. Siyempre mo, ang Diyos ba may ina? Paano mo sabihin na siya Diyos kung may nauna pa sa Kanya? Glory. Ang lahat ng bagay ginawa niya Amen. para magkaroon siya ng pamumuno. Amen. Hallelujah! Praise the Lord. Interpretasyon lang yun ng tao. Talo, ipinanganak na ina. Sa Diyos hindi pwede yun. Kung may ina, may ama. Right. Sa Iso Kristo, walang ama. Amen. Hindi niya ama si Jose. Mm. Kundi siya ay nilikha sa sinapupunan ni Maria. Amen. Yeah. Ang binhi, siyang binhi. Hallelujah. Come out and see that God is Tamaw, labas diyan. Amen. At tingnan niyo ang Diyos ay Diyos. Amen. See? that what we have revival. Kailangan natin ang ganyang revival. Hallelujah. Kailangan ng Word of God. Kailangan ng Lord. Para umpasan na lahat na pagdating na ang panatayaan. Lay aside. Itabi mo na yan. Ibasura mo na yan. Amen. Hadlang na yun sa rapture. Mayroong rapture na pangako. Amen. Malapit na yun eh. Hallelujah. Thank you. Kung may revival, buhay na buhay ka. Yes. Hallelujah. Praise the Lord. Unahin mo ang Diyos. Amen. Amen. Sa lahat ng bagay. Glory. Pumunta ka dito, kasama ka ni Kristo na nakaupo sa makalangit na dako. Amen. Ito, ang makalangit na dako. Amen. Itong ating pagkakatipon Right. na si Kristo dyan. Si Kristo, object of worship. Amen. Kailangan niya worshipin. Hallelujah. Ikaw ang nahanap ng Panginoon. Amen. Tayo ang nahanap ng Panginoon. Hallelujah. Nahanap ng Panginoon ang nagkasamba. Ang kanyang anak, may revelation. Sa lahat at lahat. Sa lahat ng lahat. Si Kristo may gawain ng pag-ama. Si Kristo may gawain ng pagka-anak. Si Kristo may gawain ng pagka-Holy Ghost. Amen. May gawain siya ang Creator. Siya ang Redeemer. Siya ang Healer. Siya ang lahat ng lahat. Wala na ang lahat sa Kanya. Tumuli ang batis. Malapit ang rapture. Malapit na rin ang gira. Amen. Naghahanda ang mga bansa sa gira. Pati Pilipinas naghahanda na yun. Glory. Ang gira sa Israel at mga Muslim tuloy pa rin. Right. Ang gera ng Russia at ng Ukraine tuloy pa rin. Right. Paano mapapahinto? Marinig ang gera dito, gera doon. Mga tanda na malapit na sa Lord, babalik. Babalik na siya. Yes. Inihahanda ng Diyos, ikaw! Sa pamagitan ng mensahe at ng banal na Espiritu. Kailangan mo Holy Ghost.
At ang salita, magkaroon ng pamumuno sa iyo. Hallelujah! Amor, makapag-iyak niyo po niya namin. Pasalamatan sa namin. Sa pagbinigyan mo kami ng mensahe. Hallelujah! Gusto mo, God, na ikaw ay kumilos sa amin. At gusto mo, God, na iglesia mo, ikaw ang magpapatakbo nito. Hallelujah! At kailangan namin revival para maging buhay na buhay sa paglilingkod, sa pagsamba, may kasiyahan. Hallelujah! At may kalakasan. Malapit ni ikaw, God. Salamat. Pagpalain sila, pagpalain mo kami. Sa ngalan ni Jesus, we pray. Amen. Amen. Thank you, Lord.